Okay, let's welcome Q&A portion. Name and entity. Long pause. I have several questions. First question, what makes you a BPO? Sinabi nyo kanina yung mga back-end services, yung mga monitoring, etc. Is your company engaged in, let's say, as a call center? Meron bang mga ganon? What makes you BPO and what makes you different from, tawag dito? From a gaming From company. an IGL? Okay. First is, hindi po kami nagpapalaro. Hindi po kami tumatanggap ng debt. Hindi din po kami nag-release What ng mga makes you a panalo. BPO, yung Okay. operations? Yung operations po namin is, nagpro-provide kami ng back-end support sa mga kumpanya abroad, sa mga offshore, sa mga gaming companies abroad. So kami po yung sumusuporta sa kanila, sa mga sistema nila. Pagka may problema sa mga websites nila, kami po yung maayos. So You yung need technical support. technical support, service provider po. Kung iba-iba po yung nandun sa listahan ng mga services mo na kasama doon. But all of these are itemized in the license given to us by AFAG. Yeah. Are you engaged in some sort of call center type of work? Meron po kami monitoring, yes. We do answers as well pagka may mga queries from clients. Ay, yung corporate profile ng one center, sino ang mga stockholders niyan? Sino yung mga orders people? May mga inchik ba dyan? Wala po. We have not engaged. Anong mga nationality nitong corporate profile? Okay, yung corporate profile po namin, yung sa latest namin na GIS, almost all are Malaysians and Singaporean and a Thai. Yun po yung nagmamayari yung nationalities ng kumpanya. In fact, dun sa sinasabi nilang mga hinuli, iisa lang po ang Chinese. Ano yung lumabas na there was somebody, Indonesian, fugitive, Okay. Okay, nandun nakakatawa nga yun, no, na in order to try to put some semblance of legality in the operation, during the verification, one of the foreign nationals that we hired, who is an Indonesian, turned out to be a fugitive. Okay. And this was not something that in-announced in media. Yes, we do agree, but the fugitive status of that person was only released or only came about sometime September 2024. So nung hinire namin siya, wala pa siyang records. And this is also the reason why the Bureau of Immigration was able to issue him a 9G status. Kasi sa record ng BI, hindi siya fugitive, wala po siyang red notice na na-issue. So, kung nagsinungaling man itong taong to na nag-apply siya ng trabaho dito, hindi po na namin call kasi bine-verify naman po lahat. Hindi po kami ang nag-i-issue ng visa. Siguro na nga po. Hindi po kami nag-i-issue ng visa. Ang nag-i-issue po nito gobyerno natin. At napakahigpit po ng Bureau of Immigration. So they really go through verification. And one of the verification, we call it a derogatory. So they check kung may derogatory records ng taong to. And that includes checking it international yung mga red notice nga po. Wala po itong taong to. So, contrary po to reports na hinire namin siya dahil malaki siyang fraudulent na tao naggagawa ng malaking mga scams, hindi po, dahil hindi din po namin alam. Dahil lumabas nga po, September 2024. That is way after he was issued the proper work permit and visa. Alright. Hi ma'am, nabanggit nyo kanina isa lang yung Chinese na empleyado. Ano po yung nationality ng iba? Mas marami po Malaysians. If I'm not mistaken, siguro baka 90% Malaysians. We have Brazilians. Meron din Bangladeshi, may Thai, may Vietnamese. There were 2 Vietnamese, if my memory serves me correct, no, there were 2 Vietnamese, there were 2 Thais. Meron 5 or 6 na Bangladeshi and around 5 or 6 then na Brazilians. And all the rest are Malaysians. Meron isang Indonesian. Nabanggit nyo kanina, isa sa mga, dahil nga BPO kayo, isa sa mga client nyo, ay yung client nyo ba talaga ay mga gaming companies? Lahat sila?
I cannot say kung lahat sila, no? Kasi I'm a counsel, hindi ko naman hindi yung operations nila. But of course, one of the clients there would be gaming companies abroad, abroad, hindi po locally. Chinese. Hindi din po. Iba't-iba naman kasi hindi naman pagka international gaming companies naman yan, hindi naman yan na nasasabi kung Chinese, kung ano yan. Gaming meaning sugal. Sports betting. I think that's legal naman globally, no? Yung mga ganon. So, hindi naman siya issue. Yun din po ba yung nakita sa monitor na sinasabi ng PAOK na may gaming dun sa monitor? Yes, I think meron nga po akong nakita ganon. So, hindi ko masasagot kasi hindi ko siya pa what do you call this, na-inspect mabuti. Pero kung may makita na man sila na mga ganon, as a back-end support, we have access to the sites of our clients. Kasi hindi naman namin maaayos yung problema nila IT kung hindi namin ma-access. So, ang tanong na lang dito is, ina-access ba namin to para ayusin at i-serve? Or yung sinasabi ng PAOK na ginagamit namin siya para mag-betting. So definitely, hindi po betting. So kahit na po i-verify nila, they will be able to see it. Ano po yung isa sa mga kaso ng nasampal po? Yung ikakaso nung nasampal, we call it slander by deed. And because nga, as it turned out, meron din may sumuntok din sa kanya. So we are also contemplating on filing physical injuries. Yun lang po yung isasampa ng company? Hindi po company magsasampa because this is a personal crime. Okay. So it's the person himself who will be filing. Yung utility man po ng kumpanya na nandun nakita natin sa video. So apart from dun sa quasi-search warrant, wala pa po ibang legal case na i-file? You know, sabi ko nga kanina, our concern are the employees. Hindi na muna yung negosyo. So, kung meron man kami sasampa, siguro pagka dumating na lahat yung mga ilalabas namin, definitely we will defend ourselves. The company will defend its reputation, and I think even the AFAB should also defend its reputation that it is actually doing its best to regulate within the Freeport area. And in fact, sabi ko nga sa kanila, 2 months ago lang, kakatapos lang namin ng verification. And this is a joint verification by different agencies, including I think the Office of the Governor. Kasi allowed naman yun eh. In fact, kami mismo ang nagpapa-inspect. Mas mabuti na yun eh, yung maunang magpa-check ka na kasi hindi naman masasabi na hindi namin pinapa-inspect yung mga computers namin. It can all be checked by the regulatory board ng AFAB. So, hindi po yung pwedeng sikretuhin. I'm sorry for my ignorance po. Pag quasi-search warrant, ano yung mangyayari pag na-file na siya? When you say to quash a search warrant po, ibig sabihin, pinapagawa po namin sa korte na ipawalang visa po yung search warrant niya. At kasama po dito is lahat po ng mga gamit na nakuha doon, pinapa-exclude po yan dahil illegal. Mangyayari, magiging illegal yung search, pinapa-exclude siya. Seizure illegal. Po, ipa-exclude lahat yan, hindi po siya pwedeng gamitin sa kahit anong pagkakaso. Isa po is, of course, the return of all the items taken, provided na hindi sila talaga, we call it illegal per se. Siyempre, mga computers, hindi naman talaga ito illegal. So, definitely, kung may baril dyan yun, baka pwede mong hindi mabalik ng And then pwede kayo bumalik sa operation? Yes, sana. Yun po yung request namin. Pero yun na nga, wala namang kung nakuha kahit anong illegal. Yung mga cloning devices na sinasabi nila, we have just checked the inventory of property seized. Wala po lahat yan. Wala po lahat yung mga sinasabi nilang illegal torture chamber. Wala po lahat yan. Wala pong lumabas na ganyan. Sige, salamat po ma'am. So clarify lang David, sorry, hi, I'm Bea from Millionaire News Channel. So clarify lang po na yung cases na i-file lang po natin is yung nasampal po will be filing slander by deed tapos pending pa po yung filing for physical injuries yung nasuntok. Yun lang po. Again, no, hindi po kami magpa-file. Nandun po sa tao yun eh. Kasi actually takot po siya. In fact, nagtago siya ng ilang araw. Kailan lang din namin, nakausap lang namin siya at humingi nga siya ng tulong na kasi nga nag-viral na. So we're just giving him the legal assistance. And it's not the company's duty to file it. Okay. Kailan di pa file ito yung kaso? Kailan to? Okay, we are planning to file the case Monday ba bukas? Tomorrow.
before the prosecutor's office of Bataan, kung saan po nangyari yung pananampal. So naka-prepare na, ma'am? Anong oras? Cover. Hindi ko po alam kung anong oras, no? Pero yes, naka-prepare na. I have seen the document already and it's gonna be filed tomorrow. Hindi po namin alam kung anong oras gugustuhin ng tao kasi nga we have to find the proper time na hindi naman siya dudumugin. Other than that, ma'am, walang ibang employees na lumapit sa inyo? May nawalan ba ng cellphone? Also asking for legal assistance? Actually, madami na lumapit sa amin, no? Lalo na yung mga na-threatened and all. But we are going through them one by one. Hindi naman po kasi katulad ng kung paano ginawa yung operations na parang galing lang kung saan yung intel, no? Kasi nga, makikita naman natin na may mali sa intel. Because if you go, kung may mga sumama man doon sa site, pag nakita niyo po, napakaganda ng aming pasilidad. Yung mga quarters na tirahan ng mga tao, napakaganda. May sarili siyang gym, may basketball court. We really provide anything that will help and assist the employees para dun sa kanilang welfare. Yung commissary namin, napakalaki, na pwede silang mamili doon nang wala namang interes. Kasi mas mura kaysa kuhanin sa labas because we can buy it from the local suppliers ng bulk, no? So lahat po ito mga provision na to, binibigay po namin sa empleyado. So, kung kumpara po siguro nila sa pagpasok nila doon sa mga ibang sinasabi nilang mga pogo cups, no, makikita naman po talaga yung pagkakaiba. Talagang napakalinis ng facilities. And malawak, hiwa-hiwalay, hindi yung parang nilagay kayo na parang sardinas kayo sa isang kwarto, hindi po ganun. Kaya nga namin napili yung Freeport area of Bataan kasi maganda mag-expand. So, yes. Kasi di ba yung pag dito medyo mahal kasi ang renta? Di ba sumaliliit lang ng mga kwarto pero pag doon kasi maganda siya. And for the mental health ng mga empleyado mo, it can actually, the location would actually help them. Attorney, yung charges, slander and physical injury, si Director Casio lang po ba ang kakasuhan or may iba pa kayong identify? Kasi sinabi nyo kanina na nasuntok din siya. Is it the same person, Director Casio, or may iba pang PAOK official? Hindi po si director yung nanundok sa kanya. Iba po. PAOK official din. PAOK din po. Cooperative. Pero pareho silang sasampahan ng slander and physical injury. Hindi po. Slander po si Director Casio and maybe physical injuries dun sa isa. Filing a petition to quash the Motion to search quash. warrant. Motion to quash. Okay. Ipa-file po yung motion to quash dun po sa korte na nag-issue nun, which is in Malolos, Bulacan. Kailan po? Ha? Kailan po? Bukas din po. Anong oras? Hindi ko ba alam kasi po pina-final review ko pa po yung motion to quash kasi siyempre kailangan talagang maisulat lahat doon, lahat ng mga violations para magkaroon ng basihan yung pag-quash ng korte. Kasi siyempre ang korte naman pagkuha niya na nag-file ng aplikante ng search warrant, pakikinggan nila yan. So, ngayon, kami naman yung nilapit sa korte para ipakita na kasi nangalingan yung nilapit nung kung sino man yung nagbigay ng statement or may mali doon sa pagkaka-issue. In this case nga, human trafficking. Pero kitang-kita naman po na ginamit lang yung word na human trafficking or yung crime na human trafficking to secure the search warrant. But the objective is not human trafficking. The objective has something to do with the Sa license. tingin nyo, saan ang gagaling yung allegation na may human trafficking? Hindi rin po namin alam. Siguro kung may makita kayo na empleyado ng Central One, during that entire time, you can check it over sa media, nababasa namin sa mga Facebook accounts nila, na sila na mismo po yung nagsasabi na we do not need rescuing. Actually, we need rescuing now because of what happened. Kung dun sa kumpanya, hindi po daw sila nire-rescue ng PAOK ngayon, contrary to their claim na nandun sila para mag-rescue ng mga individual na both Filipinos and foreign nationals na biktima ng human trafficking. Wala pong biktima doon. Nagkaroon lang po ng biktima pagkatapos ng sampalan. Dahil Empleyado na yung naging biktima. So, nasaktan. Okay. Taga-Bataan din.
Tagapataan po siya. Tagapataan. Ilang taon? Kasi ang nire-refer ni Director Casio, yung bata, nung nag-interview siya one time regarding the incident, ang nire-refer niya, ganun daw yung ginawa ng bata. So, ilang taon ba talaga yun? 40 plus. Naging bata yung 40 plus. Madami kasi siguro kung nagkakagulo, may mga sisigaw. Batang isip. Parang may sumigaw na, ano ba parang basis na to, hindi namin kailangan ng rescue. So syempre, mataas nga ang emosyon ng mga nandoon. Ikaw ba naman tutukan kayo ng mga baril, heavy firearms na naka-mask. Armed to the teeth. Saka, imagine Full mga battle gear. operators naka-mask. Ah? May mga takip. Hindi. The fact na sinyat daw ng CCTV, merong May illegal. something, yes. Yun nga po yung hiling namin na, I think nangyayari naman ito lagi, no? Nakita natin ito, itong linggo lang din na to, may isa ng lugar din na question din yung operation na tinanggal din yung mga CCTV. And this is not just happening in the last two operations or what, we have seen this happening. Attorney, may we get the name na sampay? Complainant. Pag-file na lang po niya, kasi makikita naman on record na. Pagka naka-on record na, but as of the moment, baka mamaya, magtakbuhan kayong lahat sa bahay na eh. So, hindi mo ibibigay yung contact number mo, attorney? Ano yan? Actually, alam naman nila yung number ko, no? So actually, kaya ko nga nalaman nagulat na nga lang ko kasi may tumawag kagabi na about this. So, and then said, maybe it's really the proper time for us. Kasi isang linggo po kami na nahimik. You would see, tuloy-tuloy po yung paglabas nila ng statements. Except us, we never issued any statement. Kasi ayaw naman namin makipagbatuhan ng aligasyon. From our end, we wanted to see first what they had, nalabas sa nila lahat na sa media. We wanted to see, ano ba talaga yung nangyari? Baka nga po talagang may maling intent na nangyari. Because really, we are a legitimate company. The owners are Malaysians. The investors here are legitimate investors. We went through the proper investment board. We went through the proper applications of our company with the SEC and of course with the licensing of APAC. Hindi naman siguro po kami pupunta doon sa lahat ng mahabang proseso na yon kung illegal lang din ang gagawin namin. Kung illegal lang din, hindi mo naman kailangan talaga mag-apply ng kumpanya, magbubuo ka lang. Diba? So, that's not us. We want everything to be proper and in order because that is our only security as an investor. So, whatever this issue is between AFABDAO and PAGCOR should have excluded the investors kasi legal issue to it. So, you are seeing a parang conflict of policies? Maari Pagcor? po. Maari po, no? And hindi ko wala naman kami sinisisi. Hindi rin naman si PAGCOR. Kasi kung kailangan naman ng lisensya kung gaming kayo. Pero again, I'm gonna reiterate, hindi po kami POGO, hindi po kami IGN. BPO po kami. Are you somehow challenging yung authorities to file charges against the company para at least doon mapatunayan in the proper forum kung na legal yung company? Yes. We are open to any query or inquiry na mangyayari. Ready naman kami. So, mas mabuti nga yun yung alam namin kesa yung kung ano-ano nalalaman lang namin based sa lumalabas sa dyaryo. Based sa mga lumalabas online na mga interviews. So in fact, that is how we have gathered information on ano ba yung rason. And yun na nga, nung nireview namin yung pagpasok sa site, nung isi-serve yung warrant, na unang bungad po sa kumpanya is wala kayong lisensya, then we know already there is something wrong. Because your search warrant is for human trafficking.